Magandang araw mga kaibigan. Nanonood ako ngayon sa Facebook Live ni Attorney Vic Rodriguez. Iparinig ko lang. Ngayon, itong tatlong malalaking isyong ito is further complicated by our economy. Okay. Hardships. Natrack ako sa simula ng kanyang Facebook Live. Tinawag niya si Bongbong Marcos na naka-Grand Slam champion na siya. Sa basketball, kung Grand Slam, 3 beses yan. Sunod-sunod na champion, kaya Grand Slam. Ang Grand Slam na sinasabi ni Attorney Vic, yung 3 surveys, actually may pang-4 na yung Publicos, na puros negative ang trust rating ni Pangulong Marcos Jr. Kasi nung una, yung negative 3% niya, saan ba yung negative? SWS ata? Yung negative, sabi, tumawa siya, that's only one survey. Dapat maraming survey para maging conclusive, sabi niya. Sinundan, yung negative 3% niya, sinundan ng False Asia na, negative 14%. Tapos, meron pang Publicos Asia na mas malaki, negative 27%. And then, yung nauna, WR numero, negative 26%. Grabe. ang lupit. Ang galing, Grand Slam. Apat na surveys, puros negative ang kanyang trust rating. Kaya sinasabi ni Attorney Vic na yung political capital ng Pangulo, yung 31.6 million Pilipinos na bumoto sa kanya, wala na. Naglaho ng bula kasi nga na 3 taon pa lang siya sa kanyang pwesto is nagne-negative na siya. So, bakit nagne-negative? Number 1 issue is corruption. Wala nang mas hihigit pa. Sa survey ng Pulse Asia, pinaka-concern ng Pilipinos, number 1 concern ng Pilipinos na hindi natutugunan yung laban sa korupsyon. 55%. Dissatisfied ang mga respondents kung paano nilalabanan ng Marcos Jr. administration ang korupsyon sa bansa. Sumusunod yung laban kontra sa inflation dahil 51% sa mga respondents dissatisfied sa ginagawa ng Pangulo. Hindi mo maiwasan wala siyang concrete programs para mahibsan yung hirap ng taong bayan dahil sa inflation. Lalo na ngayon, yung dollar to peso exchange rate, sad na kayo. Kahapon is 59.35%. The lowest in history. Nung December, naka 59.22. Ngayon, kahapon, mas malala pa. Dahil 59.35. So, mga kapatiran nating OFWs, at a glance, parang pabor sa kanila, but hindi rin. Dahil yung mas mataas na exchange rate ng kanilang dollar, nauubos din sa inflation. Tumataas ang presyo ng gasolina, tumataas ang presyo ng bibilhin, pamasahe, at iba pa. Kaya, yung pagbayad natin ng utang, dollars kasi ang utang natin, pag tumataas ang exchange rate, bumababa ang peso, lumalakas ang dolyar, nagkakautang tayo, lumalaki yung binabayaran natin kahit hindi tayo umutang. Ganon yun ang epekto nitong pagsadsad sa peso. So, ganon po ang nangyayari sa ating ngayon.
I don't know kung anong gagawin ng Pangulo, yung napapabalita na merong malaki ang pagbalasa. Major revamp daw. Siyam daw na cabinet secretaries ang tatanggalin. Sabi ni Atty. Vic. Kahit anong gawin ng Pangulo pag siba o pagpalit-palit ng kabinete na, wala ring epekto kasi ang problema siya mismo. The problem is the president, not so much on the cabinet secretaries. Ito, nakakatawa, pinagtatawanan siya ngayon. Dahil yung veto, parang lumalabas na, wow, astig, 95 billion bineto niya sa 2026 budget. Only to find out, yung mga items na bineto niya, galing din sa kanya. Budget niya mismo, nasa NEP. Kaya, what on earth? Anong klaseng presidente tayo na galing sa'yo tapos ipagmamayabang mo na tinanggal mo, binito mo dahil ayaw mo? Galing sa... So, ano ibig sabihin nun? Hindi niya alam yung NEP niya. Yung NEP, ginawa ng DBM, hindi niya pinag-aralan, sinabmit sa Kongreso, kaya pagbalik sa kanya in terms of GAB o GAA, inayawan niya. Ang inayawan niya galing mismo sa kanya. Anong klaseng presidente meron tayo? Kaya nga, Grand Slam. Pakinggan natin sandali si Atty. Vic. Ang ganda yung mga paliwanag niya. Na sangkot o merong issue ng drug addiction. So again, it's BBM. Stupid. Stupid. Now, hinango ito sa estado ng ekonomiya ng Estados Unidos nung kampanya nga ni Bill Clinton laban sa Pangulo George H.W. Bush. It's the economy, stupid. Pag-usapan po natin ang ating GDP for 2025 dahil sukatan po yun kung nasa tamang direksyon ng ating bansa. I've been telling you, since January 2024, malapit na po ang ikalawang taong anibersaryo ng Hakbang ng Maiso na siya pong itinatag. So, tinawag niya kanyang live na it's BBM, stupid, Grand Slam champion. 4 na service na puros negative ang kanyang net trust satisfaction rating. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ug karon human na gyud pag-atop sa balay ni auntie ug maayo na gyud nga tan-awon. So dili na sama gani nga mga buslot na ang yangiro. So karon maayo na. So kini si auntie usa ni siya kabalo nga wala na niya kakayahan sa pagpuli sa iyang atop apan karon nalipay siya nga natagaan siya giro. Salamat nga napulian na gyud akong atop. Mabayenting ko na ni katuig. Nagkayag na. Oo. Salamat sa Ginoo ang naghatag ani. Oo. So pila na di auntie ka tuig nga nabalo ka na? Ba't ka man na bulan? 4 pa ka bulan. Oo. Oo, so kuan gyud auntie ba dugay-dugay nang wala mo nakapuli og atop namatay na lang si uncle. Oo, dugay-dugay na. Mm. Among atop. Oo.
Lagi. So, pila ka buki mong anak ante? Upat. So tanan na nakapamilya ante. Tanan na. Ay, so ang nagpuyo karon, ikaw ra sa imong balay nagpuyo karon. Ako ug akong mga apo. Ikaw ug ang imong mga apo. So pila na day imong edad ante? 57 o 55. 55 ka na. Oo, so kuan na gyud ante ba? Pila na ka buki mong apo ante? Unom na. Oo, sige. So salamat kay ante. Salamat sa paghatag sa sin. Oo, kay makabid.